ari niya nga si Commander Bangkil. Commander Bangkil may gipagunit ka rin. Asawa ni Commander rin. O, niya ang asawang Buntes. Pala ni Commander Bangkil yung mag-iwan. Ang mga sabay. Tad. Ha? Dirita? Saka taning kuan dari oh. Ha, layo na nang narating namin mga tol. Pahinga muna tayo saglit, Brad. Yung sito dito na muna tayo. Parang layo na nang naabutan natin, Brad ba? Napakarami po talaga ng enkwentro namin mga tol. Buti na lang po ay dumating po si Brad Dave. Talagang hindi ko yung mga putukan ba. Kung hindi siguro dumating si Brad Dave mga tol, mahuli siguro nila ako dahil naubos na po talaga yung hininga ko. Kawa po ng katatakbo ko po. Picture ko muna Brad bago ako lumabas talaga. Talaga ako nagkumpensa ba. Ganong sitwasyon kasi yung mga bandido may marunong na sa diskarte yung mga bandido. Oo nga Brad. Baka patibong ba. Pagtingin ko nakita kita tumakbo. Yan ang yung mga kuha nila ngayon, strategy nila. Magira-gira sila para lumapit yung mga kasamahan natin. Tulad natin ba. Saka yun pala wala. Patibong lang pala nila yun. Pero yung kahapon, ako po talaga yung hinabol nila. Ikaw talaga yung hinabol. Nakita ko. Kita nila kasi yung mga patay, kaya naka-alerto sila. Nadaanan ko rin, daming patay. Ikaw siguro tumira nun Pinatay Brad. ko yun Brad. Pero bago ko sila pinatay, kumuha muna ako ng mga impormasyon ba. Na dito talaga na bundok na ito. Itong gubat na ito, dito pala nanggaling sila Brad G. Ward. At yung mag-ina niya. At sabi din ng mga bandido na dito rin daw dinala yung mag-ina ko. Yung mag-ina daw ni Commander. At kilala din po ako ng mga bandido. Kaya nasisiguro ko po talaga sa aking sarili na dito din po dinala yung mag-ina ko. Ngunit hindi ko pa po alam Brad kung sinong commander ang naghawak sa aking mag-ina ngayon. Yan po yung dapat natin malaman. Makakuha tayo ng informasyon kung saan talaga. Sobrang mahirapan tayo. Lakbay na tayo ng lakbay. Nakita ko yung video kahapon nila ni Brad Rimart at ni Brad Julio. Ngunit hindi pa nila nakita si Kwan, Brad G. Ward. Nahanap nila. Kailangan talaga yun ng tulong si Brad G. Ward ngayon dahil siya po talaga yung hinahanap ng mga bandido. Gawa po ng dinala niya po yung asawa niya. Yun nga yung target ko sana. Ako lang mag-isa pero habang tagal na pag-lakbay ko, naramdaman ko ba na sobrang layo ng mga kasamahan ko. Sobrang layo ko na rin sa kanila. Parang pinagtagpo talaga tayo ng Panginoon Brad. Dahil kung hindi ka dumating nung nasa enkwentro ako, siguro ngayon patay na siguro ako. Hindi, nahuli ba? Buti lang talaga ay nakita kita ba. Hindi ko rin alam kung nandoon ka. Pero mayroong nagsabi sa akin na isa lang daw yung area natin. Ngunit hindi ko po nasisiguro. May nagkani sa akin, nag-chat din. Tingnan ko daw yung video mo ba. Hindi pa tayo nagkita. Hindi ko natingnan kasi yung signal. Gumawa talaga yung Panginoon ng daan. Gumawa talaga ng daan Brad na magkita tayo ba. Dahil ang istorya kasi ng buhay natin magkapariha lang. Dati ka rin isang commander. Tapos yung mag-ina at anak mo inaabihag din ng mga bandido noon. Yung nakaraan ko talaga ay parang kapariha talaga sa'yo. Papasalamat po talaga ako kay Brad Dave mga tol. Dahil mayroon din siyang mga sinabi sa akin na nagpapalakas din po ng loob ko. Dahil yung mga dinaanan ko noon ay ngayon ay nadaanan niya na po. Nadaanan ko na lahat ng nadaanan. Sobrang tagal ko rin pagkabagnot alagad. Kaya parang pinagtagpo po talaga kami ng panahon.
para po nang sa ganun makakuha po ako ng mga detalye po kung paano i-handle tong mga ganitong pangyayari sa buhay mga tol. Talagang hindi ko pabayaan si Brad Dre kasi yung pinagdaanan ko talaga ay alam nyo naman yung mga nakaraan ko. Saksiin kayo sa mga nangyari sa akin noon yung mag-ina. Kaya yun, ito yung hindi talaga magkaiba yung sitwasyon ni Brad Dre sa sitwasyon ko nung una. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako rin po bahala kay Brad Dre. Papayuhan ko siya sa ano man dapat na gawin. Hindi siya ma-problema ba. Salamat sa mga payo mo, Brad. Makikinig ako sa iyo, Brad. Dahil alam ko naman na nadaanan mo din itong mga pinagdaanan ko ngayon. Sana po ay maligtas ko po ng walang mangyari sa mag-ina ko. Nagugutom ka, Brad. Mayroon pa yung saging dito, Brad ba? Dito yung dalawa, Brad. Yung binigay ko sa iyo kapon. Kain na tayo ng saging. Baba naman akong bag. Sira na yung bag mo, no? Sira ng bag ko. Wala na yung zipper ba, no? Nandito pa. Mayroon pang isang bayabas. Kasaging. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Nakita ko po yung saging. At nabigyan ko po si Brad Dib. Dahil wala din pala siyang tama rin, Brad. Sobrang gutom ko talaga ba. Hindi kita nakita. Pas mo na punta taron. Mayroon sanang isang bunga din ng saging doon, Brad. Ngunit malayo na yun kung balikan pa natin. Hanap na lang tayo ng ibang paraan. Makakain tayo dito sa bundok. Gahit yung saging, oh. Sila Kuya Buds kaya ngayon. Kumusta na kaya, no? Sana magkita kami na Kuya Buds, mga tol. Sana ay masalabaw rin natin sila, no? At mayroon ding nagsabi sa akin na mga supporter, Brad, na nakita daw ni Kuya Buds yung si Spider-Man ba yung tumulong sa inyo noon. No. Pero hypnotize daw, Brad. Hypnotize si Spider-Man. Hypnotize daw si Spider-Man. Kasi Iwan nahuli ko yun, lang po kung totoo po yung nabalitaan ko. Nahuli yun, Brad. Hawak kasi yun ni Commander Butakal eh. Baka hypnotize nila. Kita nila. Hindi pa ako hindi pa ako pagpasalamat. Salamat kay Spider-Man ba. Nakita ko nga yung video nyo noon. Kaya yung nagligtas sa mag-asawa mo, no? Ano sa kanya ba? Malaki talaga yung utang na loob ko kay Spider-Man. Mayroon talagang ibibigay ang Panginoong Diyos, mga tol, na mga tao na makakatulong po sa oras ng kagipitan natin, no? Sa mga sitwasyon man na napakaraming problemang pumasok sa ating buhay. Dito sa lupa, Brad, tayo yung instrumento niya pinadala ng Panginoon ba? Oo nga, Brad. Instrumento ng kabutihan. Marami mang problema, ngunit na kailangan na sikapin natin ito na malutasan ba, no? Dahil wala naman siyang problema na hindi makayanan natin. Kaya mga pagsubok lang to, Brad. Kaya dasal lang tayo. Yun nga, yung pagsubok ko katulad din sa'yo. Hindi talaga magkaiba yung ating pan. Pinagtagpo tayo ngayon, Brad, ba, no? Mayroon pala ang kuwan. Tayo ng Panginoon talaga. Dahil yung pinagdaanan kasi namin ni Brad, mga tol, ay parang iisa lang po. Kung ano yung napagdaanan niya noon, yun din yung napagdaanan ko ngayon. Talagang ganyan yung mga paraan ni Bagnot. Pag katulad ng sa atin, pumasok kayo sa kanya, tapos tawag sa kanya tawag niya sa atin traitor, tayo nag-traitor test kanya ba? Hindi tayo nasa isipan ni Commander Bagnot ngayon. Sadyang namulat lang tayo sa katotohanan ba na mali yung ating mga ginagawa noon. Dahil lang din po sa kagipitan ng buhay, walang trabaho. Kapangyarihan. Pumasok kami ilalim tayo sa kapangyarihan ni Bagnot ba? Pumasok kami sa trabaho na hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Ganyan yung kanyang paraan na pag malalaman niya na namulat ka na sa katotohanan, talagang pamilya mo yung target. Ano mangyari? Hawak talaga siyang alas ba?
Kaya nga sa mga ibang commander dyan, naawa po ako sa kanila dahil todo po yung pagkuhan nila kay Bagnot. Tapos yun pala, sila lang po yung hindi nila alam na Mali pala yung mga ginagawa nila. pagdating ng panahon, babaliktad din ang panahon. Pagsisihan mo rin sa uli, ngunit uli na. Hindi na talaga. Brad, hanap tayo ng mga kuan. Baka magkita natin sila Brad G-Ward dito ba? O dila sila ni Brad Remart man o si Brad Julio. Makita niyo po itong video na ito mga tol. Ibahagi niyo po sa aming mga kasamahan. Sa ganun po, malaman din po nila kung anong kalagayan namin ngayon ni Brad Dave. I-share po mga tol. Talagang una talaga namin pagkakita ni Brad Dave. Kasama. Nagkausap na kami natin. Parang iba na din po yung lugar na napasukan namin ngayon. Gawa po ng napakaraming kalaban. Hindi namin po dinadaanan. Kaya mag-ingat tayo dito, Brad. Hindi natin alam yung ang klaseng gubat na itong napasok natin. Sana po ay makatagpo tayo ng mga kasamahan dito ba. Brad, iba na no? Parang iba na yung mga ibon na Tagal na rin ako na nilakbay na ganito Brad. Matahimik yung linya Brad. Pangalan mo. baka mayroong mga bandido dito, Brad na. Mag-ingat tayo. Napakamalinaw po ng gubat mga to. Sana po ay makita po ito ng mga kasama namin na dito na po kami ngayon. Kaya pong mundok na ito. Brad, kung mayroon man tayong mga kalaban na madaanan, Brad, iwasan natin mga magpaputok para hindi tayo mabulabog ba. Uy. Brad, marami sila Brad. Kita natin kunti Brad. Asawa ni Commander Warlock. Ang narisyo. Magkita sa minitor yung nadiri-agi. Kailangan nga itong makita daw ko no. Ito ni Commander Bagnot. Isa pa. Kapag isa niya ka, isa ka Commander. Maging handa ng Commander eh. Ayang akong pare. Ang iyang asawa ato. Kung aka, kumpare niya nga si Commander Bangkil. Commander Bangkil may gipagunit ko rin. Asawa ni Commander eh. Oo nga di na si Commander eh magkumpiyansa. Ay si Commander Bagnot. Sa Commander eh. Kaya masig siyon na kuno ni Commander eh. Ang iyang asawa, natagam na siya. Ang iyang asawa ni Commander Cuarlo. Na-rescue niya, nag-inuparar siya. Ilusob niya dito ang kampo. Nakatulog ang mga bandido dito sa pikas na itong grupo. Oo nga iyang nakuha ang asawa
asawa ni Commander Ray, Commander Warlo. Commander Warlo dahil. Pagbantayan pa kayo. Si Commander Ray na po, ang iyong asawa. Ang nagpupot siyang asawa. Wow, si Commander Bangkil. Wala na magkumpiyansa si Commander Bagnot. Nga dito pa siya. Commander Bangkil na lang. Ang iyong ipagpupot. Yung iyong kumpare. Wow, ipagunit niya. Red, kami pa sila dito.